Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Biniberipika pa ng Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong kabilang sa natrap sa nangyaring malaking sunog sa isang residential building sa Hong Kong. Ayon sa DFA, ito ang biniberipika ng Philippine Consulate General matapos makatanggap ng unverified reports na may mga Pinoy na naipit sa nasusunog na gusali. Ayon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, sa ngayon ay wala pa namang nakumpirmang Pinoy na namatay o sugatan sa nasabing malaking sunog. Mahigit 30 na ang patay at 279 ang nawawala sa maituturing na deadliest fire sa Hong Kong sa nagdaang 3 dekada kung saan nasunog ang ilang high-rise residential towers doon. Patay ang isang gasoline boy ng barilin ng malapitan ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa isang gas station sa Masbate City. Nangyari ang insidente ng Miyerkules ng gabi kung saan may CCTV na makikitang matapos magpakarga ng gasolina ang mga sospek, bumunot ng baril ang isa sa pinaputukan ng biktima na nagresulta sa agaran nitong pagkamatay. Bago tumakas sa mga sospek ay pinaputukan pa nito ang cashier booth. Natunton ng mga otoridad ang may-ari ng motorsiklo na idinahilang hiniram lang ng kanyang mga kaibigan ng kanyang sasakyan. Patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Nananatiling sagrado ang kasal at isang panghabang buhay na pagsasama sa pagitan ng lalaki at babae. Ito ang sinabi ng Vatican matapos umanong magulat ang mga bishops sa Africa na nasasanay ang mga deboto nila ng polygamy o yung maraming partners. Ayon sa Vatican, mananatili ang monogamous sa nature o yung isang babae at isang lalaki lang sa isang kasal. At ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga.